Okay, good afternoon po sa inyong lahat. And before I share the message of God to you this afternoon, gusto ko lang pong umamin na malungkot po ako. Isa po ako sa nalungkot, isa po ako sa nasaktan. Actually po, to tell you the truth, sometimes hindi ko po maintindihan yung mga Kristiyano na para bang ang dating kapag ka malungkot ka sa panahon ng kamatayan, para bang kakulangan ng spirituality. Para bang hindi tama ang puso mo pagka Kristiyano ka tapos malungkot ka na alam mo namang Kristiyano yung namatay. Naiisip ko kasi na kung sakasakali kaya, ganun din ang sasabihin nila sa Panginoong Jesus. Nandong siya po ay umiyak sa pagkawala ni Lazarus, questionable po ba ang spirituality? I believe this afternoon, it is good to understand the heart of the bereaved. Yung pong ang reality po, kasi hindi naman ngayon Kristiyano tayo, wala na tayo sa realidad. So, ako personally, in fact, naalala ko during the time of BMO, pastor pa po yun. Hindi basta-basta pastor, kundi dedicated man of God. And I know that most of us here, the reason why we love the Orara family so much, it is because of the impact of his life. Yung kanyang legacy, yung kanyang naging investment sa ministry. At ayokong magkaila na nung time na yon, talagang masakit, malungkot. At ngayon, diretsa po sasabihin ko sa inyo, isa po ako sa sobrang sasaktan. Lalo na anak po ng pastor. Alam niyo po, mga members, ang anak ng pastor kadalasan, misunderstood. Mahirap maintindihan. Kasi nga, hindi anak ng pastor. Mga sakripisyo na nakita natin, sakripisyo ng pastor, without us realizing that behind that sacrifice is the great sacrifice of the family. From wife hanggang mga anak po. Kaya sabi ko kay Ma'am Sue, sige lang, pakawalan nyo lang po. Kasi ang totoo niyan, yun yung realidad. Malungkot po talaga tayo. Ayoko pong para magbukang spiritual, magpakasaya tayo dahil nawala po siya. Ang totoo, masakit, ang totoo, malungkot. So yung masaktan, yung malungkot, I know na kahit anong isipin ng tao, hindi nyo problema yon. Because I know God understands. Naiintindihan ng Panginoon na malungkot tayo. Naiintindihan ng Panginoon na nasasaktan tayo. Naiintindihan ng Panginoon na nangungulila tayo, mga minamahal. Pero ang wag na wag lang po natin gagawin is to question and to blame God sa kung ano man pong nangyayari sa buhay natin. Because God knows everything. And God knows kung ano po yung kanyang ginagawa. That is the very idea when the Apostle Paul wrote this epistle to the Thessalonian believers. In fact, the concern of the Apostle Paul is to comfort them. That is his intention. The reason why he wrote the book of 1 Thessalonians, it is actually for the purpose of comforting the bereaved believers. Uulitin ko po, kahit Kristiyano na matapat sa Panginoon, nakakaiyak kapag ka siya po ay nawala. Nakakalungkot kapag ka po siya ay pumanaw. Pero wag na wag, malulungkot tayo. Nakagaya ng kalungkutan ng mga walang pag-asa. Because we believe that Hannah is now in the presence of the Lord. So what I would like to share with you this afternoon is about the great comfort from God's words. Yung pong dakilang kaaliwan sa salita ng Panginoon. Kanina sa scripture reading, binasa na po ito, and this time I would like to request all of you again to please stand. And let me read to you for the second time the scripture. In 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. By the way, to all pastors,
members of the church, of the churches na from the first night hanggang ngayon, you are very consistent sa pagbibigay po ng pakikiramay at ng inyo pong pag-agapay sa Orara at Pacheco family. Thank you so much po. 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Great comfort from God's words. Let us pray. Our gracious, loving God, thank you so much for allowing us to be here today, to hear thy words. Alam ko po na lagi kang merong purpose. Mga pagkakataon at pangyayari na minsan hindi namin maintindihan, pero sapat na alam po namin na sa lahat ng bagay, meron ka pong layunin. May you accomplish your purpose sa pangyayaring ito, Panginoon. May you continue to comfort the bereaved loved ones of Sister Hannah. Ang bawat isang nagmamahal sa kanya, ang bawat isang alam po namin nasa kalungkutan sa pagkakataon, Panginoon. Lord, I pray, aliwin mo po kami. Salamat po, Diyos, sa iyong salita na pinaghuhugutan namin ng lakas. Salamat po sa salita mo na nagbibigay sa amin ng liwanag. Dakilang Diyos, sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang maayos na paghahatid po namin sa katawang lupa ni Sister Hannah. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Please be seated. Pasensya na po. Bilang mga mananampalataya, sinasabi ni Apostol Pablo na kapag tayo po ay dumating sa katayuan na namatayan, huwag daw po tayong malungkot na kagaya raw po ng kalungkutan ng mga walang pag-asa. This is, I believe, a very important reminder to everyone to make sure. Dahil lahat tayo darating sa panahon ng kamatayan. Pero nawa, maging panalangin po natin na tayo po ay datnan ng kamatayan sa kalagayan na may katiyakan ng kaligtasan. Sapagkat dalawang klase po ang namamatay. Namamatay na walang pag-asa at namamatay na mayroong pag-asa. And that is exactly what the Apostle Paul would like to emphasize and to point out to them, to the bereaved loved ones. Yung mga namatayan ng mga kaanak, mahal sa buhay na Kristiyano, inaliw po sila ni Apostol Pablo. And you know what? The Apostle Paul used the authority and the assurance sa salita po ng Panginoon. Yes, in everything, being believer, our authority is the Word of God. Our assurance is the Word of God. Ang autoridad natin, ang assurance natin ay ang sinabi ng salita ng Diyos. At dito po, nais ko na sa ating pong maiksing oras na magiging mensahe para sa magiging paghatid po natin sa katawang lupa ni Sister Hannah sa kanya pong kalalagyan ngayon. Gusto ko pong liwanagin po sa inyo ang tatlong bagay. Ang sabi po ni Apostol Pablo, for this we say unto you by the word of the Lord. It is very important for all Christians to understand the importance of God's word
and to always consider God's Word as our final basis. Dapat ang pinaka-tinutungtungan natin, ang pinangahawakan natin, salita ng Diyos. Just try to imagine your life, believer, kung walang salita ng Diyos. In fact, I am very sure na mahirap tiyakin ang pagkamananampalataya natin kung walang salita ng Diyos na otoridad at nagbibigay ng assurance po sa atin. So let me share with you, according to what the Apostle Paul said, "For this we say unto you by the word of the Lord." So ito ang tungtungan natin. Ito po ang pinangahawakan natin. Opo, malungkot. Opo, masakit. Opo, mahirap sa damdamin. Pero may salita ng Diyos na po pwede nating tungtungan na sa kalungkutan, huwag tayong malungkot na katulad ng mga walang pag-asa, na sa kalungkutan, huwag tayong malungkot na parang hindi tayo mananampalataya, na sa kalungkutan, manaig pa rin ang kaaliwan na nanggagaling sa salita ng Diyos. And you know what? The Apostle Paul cited the proven resurrection of our Lord Jesus Christ. So what we can see here is the proven resurrection of our Lord Jesus Christ. He said, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope." And then, sinabi po niya, "For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him." Wow! What a comforting message from the Word of God. Na sinasabi po, because the resurrection of our Lord Jesus Christ was proven, then po pwede tayong magkaroon ng pangahawakan na kung si Hesus Kristo raw po ang Panginoong Jesus na matay at muling nabuhay, muling ibinangon, ganun din daw po ang programa ng Diyos na ang mananampalataya, mamatay man isang araw, siya po'y ibabangong muli. Amen? Siya po'y malwalhating ibabangong muli. Mula sa katawang may kasiraan, ipinangako ang katawang walang kasiraan. Glorified body, yan po ang ipinangako ng Panginoon sa kanyang salita. Kaya napakahalaga ng ating pangahawakan sa turo ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba na noong pong panahon ng ating Panginoon Kristo, meron pong mga partikular na kalipunan o relihiyon na hindi po pinaniniwalaan ang pagkabuhay na maguli. And that is the reason why sa Christian circle, I mean, sa atin po bilang mga Kristiyano, it is very important to believe na ang ating Panginoon hindi lang namatay, siya po'y nabuhay na maguli. Amen? And because of that, the gospel is complete, the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, and that gospel is very powerful. Kaya ang salvation natin is because of the gospel. The gospel is the power of God unto salvation, and in that gospel, it is very important to consider the truth of the resurrection of our Lord Jesus Christ. And in 1 Corinthians chapter 15, niliwanag po yan. Napatunayan po na siya'y nagbagong muli. Napatunayan po na siya'y nabuhay na maguli. And because of that, Christians, ito ang kaaliwan natin. Lahat tayo, mahal natin sa buhay, matapat na Kristiyano, backslider, lahat ng mananampalataya, hindi exempted. Mamamatay po tayo, but our comfort mula sa salita ng Panginoon, opo, mamamatay tayo, but one day, ibabangon tayong muli ng Panginoon. At yan po ang panghawakan natin. Mula sa assurance at authority na meron po tayo. Mula sa salita ng Diyos, panghawakan natin na si Hana isang araw, ibabangong muli siya ng Panginoon. Amen? So this is about the proven resurrection of our Lord Jesus Christ. It is also good to somehow consider in this message of comfort from the Word of God, the promised return of Christ. Yung pangako na siya po ay babalik, mga minamahal. Ang sabi po niya sa verse number 14, "For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep." Even the program, the arrangement, sinabi po rito. Verse number 16, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord." Mga minamahal, here we can see
the promised return of our Lord Jesus Christ. As sa doktrinang pinangahawakan po natin, mga Bible believer, yung rapture, yung pag-agaw ng Panginoon, na yung mga hindi aabutan ng kamatayan, kung ang Panginoon ay babalik, ang mangyayari po, yung mga namatay, ibabangon muli sa kalwalatian at yung mga natitirang buhay, aagawing kasama ng Panginoon sa alapa. Importante po na alam natin ang salita ng Diyos. For us to be comforted, it is always good to know the promises of God in His words, because all the promises of God in Him are yea, in Him are amen, to the glory of God the Father. So the promise return. Kaya nga importante rin po sa bawat isang nandirito na kung sakali mang hindi ikaw ang nakatalaga na mamamatay physically, pero isang araw babalik ang Panginoon at kung hindi ka pa nakatitiyak ng kaligtasan, hindi ka makakasama sa pag-agaw ng Panginoon. Hindi ka makakasama na kukunin ng Panginoon. Yun ang reason kung bakit tayo po na nandirito sa lupa, because I believe si Hannah o kahit tayo po hindi nag-isip, 29 years old, kukunin na siya ng Panginoon. Because sometimes that is the mentality of the people. Napakabata ko pa. Sayang naman ang buhay ko kung kaagad lalapit ako sa Diyos. Sayang naman ang buhay ko kung agad masyado akong magpapakadikit at pakalapit sa Panginoon. I-enjoy ko muna ang kalayawan sa mundo. Anyway, bata pa naman ako. Anong sabi ng Bible? Whereas you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Mag-ingat po tayo, because even Solomon, he said, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Mga minamahal, hindi inisip ni Hannah na sa edad 29 mamamatay siya. Ikaw ba nag-iisip na dahil bata ka pa, exempted ka doon sa posibilidad ng iyong magiging kamatayan? Mali. Ang sukat ng mga nicho sa sementeryo ang magpapatunay na ang kamatayan walang pinipiling edad. Basahin niyo po yung date of birth. Yung kung kailan sila pinanganak. Basahin niyo po kung kailan sila namatay. Iba-iba po ang edad niyan, mga minamahal. At ang sukat, maliwanag, may maliit, may malaking puntod, mga minamahal. It means to say, bata na mamatay, matanda na mamatay, at makakalungkot na abutan ka ng kamatayan na hindi mo alam kung saan patutungo ang iyong kaluluwa. Opo, malungkot na wala si Hannah, pero masaya pa rin isipin na nawala siya sa lupa, pero alam natin na siya'y nasa piling na ng Panginoon at isang araw ayon sa pangako ng salita ng Diyos, siya'y ibabangong muli. At ang masayang katotohanan, hindi lamang siya, kundi tayong mga buhay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, aagawin tayo at makakapiling natin ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw. Ang sabi nila, reunion para sa mga mananampalataya. Hindi lang si Hannah, pati si BMO. Hindi lang si Hannah, hindi lang si BMO, pati si Pem. Yung mga mahal natin sa buhay na namatay. Kaya nga ang isang bagay na dapat i-secure ng bawat tao ay ang kaligtasan, sapagkat hindi ka man mamatay, babalik ang Panginoon, at kung hindi ka ligtas, ikaw ay hindi makakasama sa dadali niya sa kanyang prepared resting place. Isa pa po ito sa comfort na meron tayo. The prepared resting place and reunion. Yung naihanda ng Diyos na kalalagyan ng mga Kristiyano, at yung magiging grand reunion ng mga mananampalataya. Ang sarap isipin na nakakalungkot ngayon dahil si Hannah nawala sa atin, pero may hangganan yan, sapagkat isang araw ibabangon siya, isang araw aagawin tayo ng Panginoon, isang araw magkakasama-sama tayong lahat, at ayon sa programa ng salita ng Diyos, tayo po ay kasamang hari ng Panginoon ng 1,000 taon. Amen? Yeah. So kaya ang doctrine, napakahalaga, mga minamahal. Ang sabi po niya, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Ang Kristiyano po, mga kapatid, ipinaghanda ng Panginoon ang dakong kalalagyan. I remember in John chapter 14,
Verse number 1, 2, hanggang 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, according to the promise of our Lord Jesus Christ, I will come again and receive you unto myself, so that where I am, there you may be also. Amen? Yun ang isang malaking blessing. Yung bang idea na kahit gaano natin kamahal si Hana, hindi naman natin siyang kayang pangalagaan ng pangangalagang kayang gawin ng Diyos. Hindi natin kayang gawin sa Kanya ang lahat ng kayang gawin ng Diyos. At bago pa tayo, higit kanino pa man sa atin, kung merong unang may karapatan sa bawat nilalang, sa bawat sangkatauhan, ang Diyos na lumikha, ang Diyos na nagbigay buhay, at ang Diyos na siya rin nagbigay ng kaligtasan. Amen? Napakaganda ng programa ng Diyos. Kaya kaibigan, huwag niyo pong baliwalain ang mensaheng ito. We do not know. Any moment, death may come. Any moment, Jesus Christ may come. Pero huwag mong problemahin kung kailan darating ang kamatayan. Huwag mong masyadong problemahin kung kailan darating ang Panginoon na nagpapakadalubhasa ka, tinutuklas mong pilit. Ano kaya ang date? Kailan kaya? Hindi pinrograma ng Diyos na maalaman mo kung kailan ang date ng kanyang pagbabalik. Hindi mo alam kung kailan ang schedule ng iyong kamatayan. Ang nais ng Diyos, paghandaan mo na anumang oras dumating ang kamatayan man o pagbabalik niya, isa ka sa makasama niya. At tayo po ay magpasawalang hanggang makakapiling ng ating Panginoon. Amen? Wherefore, comfort one another with His words. How about you, my friend? Are you saved today? Do you know for sure that any moment you die, you go to heaven? If not, this is the right time for you to make sure your salvation. Because Jesus Christ came for that reason. He came for that purpose, to seek and to save that which was lost. At kung tayo po'y ligtas, Kristiyano, hindi tayo pang habang panahon sa lupa. Di ba yung naririnig natin? Una-una lang yan. Meron pang ang joke eh, una-una lang yan. Malay mo bukas, ikaw naman. Di ba? Sometimes may mga ganun pa tayong gino-joke ng tao yan, pero yan ang totoo na hindi natin alam. Isang bagay na dapat paghandaan natin, Kristiyano man o hindi, paghandaan natin ang naitakdang kamatayan o pagbabalik man ng ating Panginoon. Imuko tayong lahat at pumikit. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa panahong ibinigay mo na makapiling po namin si Hana. Panginoon, mas alam mo. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay at kailanman hindi namin makukwestiyon ang iyong kapasyahan. Nawa dakilang Diyos, malungkot man kami, masakit man sa damdamin namin ang pangyayari ito, manaig pa rin po ang authority and assurance na nagmula sa salita mo. Na alam naming isang araw, bubuhayin mo siya muli. Isang araw, aagawin mo kaming kasama niya. At isang araw, magpasawalang hanggan na makakapiling namin ang isa't isa kasama ka, aming Panginoon. Lord, I pray that this afternoon, sa naging maliwanag na pahayag ng iyong salita, I pray, O God, na ang bawat isa ay magkaroon ng pagtiyak sa aming pong kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus, habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, I would like to give everyone an opportunity to secure our salvation sa kung ano po yung sinabi ng salita ng Diyos. Alam po natin that we are all sinners, we cannot save ourselves, that Jesus Christ is the only way to heaven, kaya the best thing that we can do is to approach the throne of our Lord Jesus Christ. Tayo po ay manampalataya sa Kanya. Aminin natin na tayo makasalanan. Pagsisihan natin ito at tanggapin nating buong pananampalataya si Hesus Kristo bilang ating tagapagligtas. Panampalatayanan po natin ang Kanyang kamatayan at pagkalibing at muling pagkabuhay. If you want to receive Christ in your heart this afternoon as your Savior, sumunod ka sa panalangin ito ng tapat sa iyong puso, mataimtim,
tawagan mo ang Diyos. Ito ay panalangin para sa paggawa ng itinuro ng salita ng Diyos sa ating ikaliligtas. Sumunod ka sa dalangin ito ng tapat sa iyong puso. Dakilang Diyos, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Ako po'y marumi sa iyong harapan at mapapahamak. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Wala po akong anumang magagawa para iligtas ko ang aking sarili. Kaya patawarin mo po ako, Panginoon. Pinagsisisihan ko po ang aking kasalanan. At ngayong sandaling ito, Diyos, binubuksan ko po ang aking puso, buong pananampalataya. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus. Ikaw na tanging tagapagligtas. Be my Savior. Sa buong pagtitiwala sa salita mo, inaangking ko po ang iyong pangakong kaligtasan sa pangalan po ng aking Panginoong Jesus. Amen. Amen. I hope and I pray na naging malinaw po sa inyo ang mensahe ng salita ng Diyos. Again, sa kabuuan po ng Living Water Baptist Churches here and abroad, ng Victory Fundamental Baptist Church, at syempre pa, ang kalipunan ng Maranatha International Baptist and Fellowshipping Churches, ipinapaabot po namin ang aming taus-pusong pakikiramay sa Orara at Pacheco family sa malungkot na ito, pero may kasiyahan ayon sa sinabi ng salita ng Diyos. God bless us all. Tawagin ko po ang ating tagapangunan.